Hello guys. Hello. This is for Pisces. Welcome Pisces. Dito sa aking kapalaran 888. Sa aking channel guys. Okay. Welcome sa lahat ng Pisces. Bago ka man dito sa aking channel or dati ka ng subscribers, kabulol-bulol na naman. Maraming salamat guys sa patuloy na suporta. Okay? And thank you sa lahat talaga. Okay, bago ka man or dati ka ng subscribers, welcome guys. Okay, welcome kayo dito sa aking channel. So ngayon, hahanapin natin yung mensahe, hahanapin natin yung energy para sa next 3 months. Okay, so next 3 months, July, August, September 2026. Okay, so 3 months reading ito. Okay, mga ano lang siya, summary lang kasi everyday naman tayo nagre-read. So hindi natin kailangan ng kumbaga long videos kasi useless na yun eh. Kasi magre-read naman tayo for the monthly, weekly, parang ganun. So tingnan natin, Pisces. Ano ba ang... Kumuha tayo dito ng 3 cards since 3 months to. So, ano lang siya, parang kung saan ito pumasok. Hindi naman specific na every month talaga. Okay? Baka kung kailan lang siya. Within the 3 months. Okay. Okay, next 3 months for the month of July, August, September 2026. Ito yung mga 3 first messages na sinasabi sa inyo ng baraha. Unang-una, Pisces, crossing bridges. It's time for healing, connecting, mending, and releasing. So, sa 3 buwan na to, maraming mangyayari. Okay? Maraming mangyayari ngayon. Sinasabi ng barahan na kung may mga relationship na kailangan na mag-heal, posibleng mag-heal siya within the next 3 months. So, July, August, September. So, may mga chances or pagkakataon sa mga buwan na yan na magkaroon ng reconciliation, magkaroon ng mending yon, reconnecting, and releasing of the past. Parang ganon. So, nakikita ko from head to toe, physical, healing, spiritual, emotional, psychological, lahat ng klase ng healing possible dito sa 3 months na to. Another one is support. Support is all around you. So, doon sa mga Pisces na, for example, yung parang pakiramdam nyo, you're alone, diba? Lonely, alone, parang feeling nyo nasa loob lang kayo ng isang lugar. Yung minsan nararamdaman mo na walang dumadamay sa'yo. But this time, okay, this time, sinasabi ng barahan na you will receive support from all the people around you. Kumbaga, siguro dati yung family mo hindi ka sinusuportahan, yung friends mo, yung environment mo. But now, this time, sinasabi ng barahan na you will receive support from all around you. Okay? Next is, you are cherished by your angels. So, protected by angels. So, whatever plans, okay, whatever plans man, na pinaplano mo or gusto mong gawin for the next 3 months, you are supported by angels. Kumbaga, wag kang matatakot. Okay? Walang puwang ang fear dito sa 3 months na to. Your spiritual guides, helpers, angels, they are there beside you. Okay? Tutulungan ka nila, susuportahan ka nila, poproteksyonan ka nila, i-guide ka nila sa kung ano man yan na gusto mong gawin sa 3 months na yan. Okay? Which is maganda. Ang ganda ng baraha. Alright? Pisces. Okay, Pisces.
community. So, there's a celebration. So, maybe you are invited sa isang wedding, sa isang birthday celebration, sa party, or any types ng celebration ito. So, maybe you are preparing for this one. Kasi number 7, so, pwedeng abay ka, ninong ka, parang ganon. Nakikita ko sa'yo dito na you are preparing for that celebration. Or pwedeng ikaw yung may isi-celebrate. So, you're preparing physically, mentally, financially, ganyan. Alright. Alright, so shadow, number 18. Nakakaloka ka, Pisces. And transformation. Nakikita ko sa'yo dito, may gusto kang baguhin sa 3 months na to. Like, halimbawa lang, yung mga healthy routine mo, or healthy lifestyle mo. Kung healthy ka na mamuhay sa ngayon, siguro, medyo lalagpas ka doon. So, pwedeng yung iba, magiging unhealthy kayo, kakain kayo ng mga bawal, ganyan, ganito. But if you are unhealthy, possible na nagdadalawang isip ka kung itutuloy mo ba tong pagpapapayat, pagpapataba, or ganito, ganyan. So, you are confused. This 3 months na to, may mga araw ngayong 3 months na to na medyo maguguluhan ka. Like, halimbawa, ang bilis mong matempt. Halimbawa, vegetarian ka, nag-start ka ng maging vegetarian, tapos may occasion, matitempt ka na kumain ng bawal or yung mga pagkain na hindi mo literal na kinakain. Okay? So, parang ganon. So, there's a possibility ng pagbabago, transformation. But, syempre, tao ka lang. May mga times, may mga days na you are tempted. Okay? You're tempted. So, let's check. Ano pa ba? Let's check. Wait lang guys. Kasi kailangan natin i-verify yung mga cards. Okay, so dito sa baraha mo, yung transformation na yan, Pisces, hindi lang naman yan sa physical mo. Like for example, may mga gusto kayong, like eto nga, sabi dito, there's a time for forgiveness, there's a time for release, mending, and sinasabi ng baraha sa'yo dyan na siguro yung iba gustong makipagbati, gustong magkipag-reconcile, pero yung iba sa inyo dyan, medyo parang anong tawag dyan, nagdadalawang isip ka. Parang nasa crossroad ka ngayon. Hindi mo alam kung ano ba yung magiging resulta. Like for example, kasi kung halimbawa na traumatic yung rason kung bakit ka nagkaroon ng kaaway, syempre 'di ba? Parang iisipin mo na ilang beses na akong nagpatawad, ganun pa rin, 'di ba? So, sinasabi diyan ng baraha sa iyo na siguro this time magiging sobrang wise ka, which is maganda 'yun. May mga taong gustong bumalik sa buhay mo. Visible 'yun simula nung pagbasa natin ng baraha sa July, kasi meron na tayong July general reading. Nakita ko yun. Maraming gustong makipagbalikan sa inyo. Family, relationship. Gustong bumalik sa buhay nyo kasi iba talaga yung mga Pisces. Ang Pisces kasi, sila yung mga taong maaasahan mo sa kahit anong klase ng problema. Pag may Pisces ka sa buhay mo, secured ka. Parang ganun. Ay, sorry. Okay, so yung mga taong may naging kasalanan sa'yo, gusto nilang bumalik sa'yo. Gusto nilang bumalik, gusto nilang itry ulit yung relationship sa'yo. Lalo yung mga kapamilya mo. Pero alam nyo, sa totoong buhay, mas okay nang mag-isa ka lang. Mas okay nang yung peaceful ka lang. Kasi ngayon, alam mo ang snake, sabihin natin, ang rason kung bakit kayo nag-away, magkapatid kayo, dahil sa pagiging traidor niya.
Kahit sabihin natin kapatid mo yan, mag-sorry man yan sa'yo, gagawin at gagawin niya pa rin yun. Kasi traitor siya. Snake nga eh, diba? Sa mga kaibigan, ganun din. Lalo yung mga Pisces, mabilis magpatawad. Pero sa nakikita ko, you're contemplating. Hindi mo, parang hindi ka na nagbe-beg ngayon ng relationship. Kung sino lang yung gusto. Okay? Alright, so 10 of Swords and the Hermit. So, nakikita ko sa'yo dito. Kumbaga, gaya ng sinasabi ko ngayon lang, yung mga rason ng pain and heartaches mo ay posibleng magliliwanag na. Like dati siguro, halimbawa lang ha, sa ibang Pisces to, may kaaway ka, isang kapatid mo, or isang kapamilya. Yung ibang kapamilya, hindi mo naman kaaway, pero instead na nandun sila sa gitna, ang ginagawa nila, pinag-shuffle kayo, 'di ba? Pinag-aaway kayo. And napapansin mo 'yon kasi mataas yung ano mo eh, parang active yung intuition mo eh. Sa lahat ng zodiac sign, wag nyong, kung cross watchers kayo, wag nyong lolokohin yung Pisces kasi yung Pisces ramdam niya. 'Di ba? Ramdam niya eh. Okay, mata mo pa lang, mukha mo pa lang, ramdam niya na tinatrader mo siya. So, sa nakikita ko, yung mga taong kumampi doon sa taong kaaway mo, marirealize nila na wala ka namang kasalanan. Marirealize nila na yung kinampihan nila dati, ayun pala, yung nag-feeling victim, 'di ba? Oh. Reverse na Ace of Cups and King of Cups. So, nakikita ko sa'yo dito, sa 3 months na to, you're contemplating. Okay? Like, for example, may rason para maging masaya. There's a big reason para maging masaya. Pero, ikaw, parang to, nasa middle ka lang, chill ka lang. You're the King of Cups. So, hindi tulad ng dati na siguro masyado kang sociable, lahat imbitado, lahat pinapakisamahan mo. But now, nakikita ko sa'yo dito na yung mindset mo ngayon, kung sino lang yung may gusto, yun lang. Okay? You're not inviting, you're not begging, you're not chasing. So, you're at peace. 'Di ba? Ang ganda. Okay. So, nakikita ko sa'yo dito, you're excited. You're super excited for the upcoming. But, nakikita ko sa'yo na sawang-sawa ka na sa mga away gulo, Pisces. Tingnan mo siya. Parang nakikita ko sa'yo dito na traumatic na. Traumatic na yung yung sistema mo. Siguro simula nung bata ka pa, talagang nakikita mo na walang humpay na away gulo ng family mo. So, kung nakikita mo dito, kung ikaw ay isang Pisces na talagang ginagawa mo yung lahat, ginagawa mo yung best mo para ayusin ang mga family relationship, 'di ba? Ayusin, like yung mga nag-aaway-away ng mga kapatid, relatives, yung parang pinagbabati mo sila. Ngayon nagbago ka na. So sa nakikita ko sa'yo dito, okay, nakikita mo yung rason kung bakit kailangan magbati-bati, but nakikita ko sa'yo dito na mas masaya ka, mas peaceful ka, no? Hindi ka nakikialam sa away ng iba. So, dito sa barahang to, sinasabi ng bara, you need to be careful. Maging careful ka sa 3 months na to, July, August, September. Kasi possible ka na magkaroon ng tower moment. So, pwede kayong mag-away ng mga water sign, Pisces, Scorpion, Cancer. Yun lang. Yun yung kailangan yung iwasan. As much as possible, tower kasi to eh. So, kailangan mong bawasan yung interaction mo sa fire sign, Leo, Aries, Sagittarius na to. And wag mong ipapaalam sa kanya lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. Okay. Isang away gulo na posibleng dala ng mga taong yan. So, 9 of Pentacles. Nakikita ko sa'yo dito, July, August, September. You're super hardworking. Okay? Napakasipag mo, Pisces. Sobrang sipag ito na nakikita ko. Kung makikita nyo dito, sinasabi ng barahan na you're planning na magkaroon ng malaking halagang pera by the end of the year. So,
Yung plano mo is 9 of Pentacles. Yung plano mo is yung makapag-save ng pera, magkaroon ng financial success, financial blessings, savings, or whatever man. Okay, next is 4 of Swords and 2 of Pentacles. So, nakikita ko, syempre, sobrang sipag mo eh. Panay overtime, panay part-time, may mga sidelines. So, nakikita ko sa'yo na marami kang pera. Okay, July, August, September, maraming pera. Especially, siguro August, September. August, September, marami kang pera. Or sabihin na natin na August, marami kang pera. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na financially, you're at peace. Emotionally, you're at peace. Kontrolado mo yung lahat. Okay? Kung halimbawa dati, ikaw yung kinukontrol sa kamay nila. Pero ikaw ngayon, kinukontrol mo yung sarili mo. Okay? Kontrolado mo yung pagtulong mo sa kapwa. 'Di ba? Okay. And the last cards natin ay nakikita ko sa'yo dito doon sa mga mga Pisces na you're not happy sa pagkakaroon ng relationship. Like, for example, you're married and hindi ka naman masaya. Nakikita ko isang mabilis na relationship ang magpa-prosper. So, sabihin na natin na temptation siya kasi may asawa ka. May boyfriend, girlfriend ka. Pero this one, sinasabi ng baraha sa'yo na mabilis to eh. Mabilis. It's either your ex, it's either acquaintance, or kung sino man siya, mabilis to na magpa-prosper na love life. Okay? Thank you guys. Bye!